At eto na naman tayo at nagbabalik mga kababayan. Samantala, yung gilagid ni Torre, nakita na naman natin mga pare. Oo. Dahil gumana na naman ang kanyang stupidity. Pero wala na siyang malalansi. Abay Torre, sinampahan ng kaso si Pangulong Duterte. Aba, yung joke ni Duterte, dinala sa korte. Abay, grabe. Kumusta ka na, Torre? Oo, balita ko, sabi ni Panelo, isa ka daw stupidity. Aba, pamaya maririnig mo yung kanilang mga sinabi. Oo, natiyak, ha? Mapapahiya ka dito, Torre. Oo. Aba, akalain mo, puro Duterte na lang kayo. Ha? Puro Duterte na lang ang sinasabi. Yung droga sa kalye, ang lalana, wala kayong ginagawa eh. Oh, ang daming batang nawawala, tapos pag natatagpuan, butas ang tiyan, aba, kayo naman, bingi-bingihan. Oh, ang dami na namang krimen, pero Duterte pa rin ang iyong tutugisin. Aba, magdasal na lang tayo ng Ama namin. Kung ganito ang mga namumuno sa bansa natin, aba, talaga namang amen. Aba mga kababayan, pag-usapan po natin yan, pero ito muna. Banateros ay hindi magigiba. Banateros ay hindi nag-iisa. Banateros ay kami walang iba. Banateros hanggang sa huli naming hininga. Yan ang banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. At yun na nga, magandang araw Luzon, Visayas, Mindanao at sa mga kababayan nating OFW, mga immigrants sa iba't ibang panig na mundo. Magandang araw po sa inyo lahat. Okay? Huwag kakalimutan mag-like, share, and subscribe. At thank you sa mga nagko-comment at pupusuan natin yan. Pero, mga kababayan, bago tayo pumunta kay Torre, pag-usapan muna natin itong mga gawa-gawa ng mga putakte. Aba, gusto ata makadali, gustong sumali sa lineup ni Duterte. So ito mga kababayan, may mga lumalaga na po dyan na mga hybrid daw na grupo. Oo. Walang hiya kayo, ginagamit nyo na naman ng mga Duterte. Pinagsama-sama nyo yung mga sino-sinong kandidato dito. Hindi po, wala pong kinalaman dito ang PDP. Oo. Kaya wag kayong maggagawa-gawa. Halalan, halo-halo. Ano yan? Ha? Ano yan? Panghimagas? Bansang Pilipinas, ang pinag-uusapan natin dito, mga ungas, hindi pang imagas. Ba't nandyan yung mangga na yan? Ba't nandyan mga sinungaling na yan? Yung iba dyan, wala naman tayong masamang tinapay, pero hindi po yan totoo, mga kababayan. Huwag kayong maniniwala sa mga pautot niyan. Dahil yung iba nga niyan, pahirap ng paniwalaan. Katulad nito, yung nakapula dyan, hindi mo malaman kung saan pupunta yan. Ang sabi niya, ayaw doon sa grupo ng kapatid niya, pero tinaas ang kamay niyan. Di ba yan? Mangga yan. Kaya mga kababayan, yung mga ganitong post na pinagsasama-sama po ang mga Duterte candidates at kung sino-sino pa ng mga kandidato sa pagkasenador, huwag niyong papansinin po yan. Huwag niyong papaniwalaan. Dahil ang paniniwalaan lang natin ay yung dala ng PDP laban. Hindi yung mga ungas na nandyan. Idinidikit na naman ang mga mukha nila sa PDP laban dahil doon sa alkansya nila, wala na silang mapaglagyan. Bangag ba naman yung kanilang pinangungunahan? Diba? Kung ano pinagsasabi doon sa mga ralihan. Wala kasi nagawa sa gobyerno, kaya kung ano-ano sinasabi na lang. Kaya mga kababayan, wag po nating paniniwalaan yung mga ganyan. Pinagsasama-sama nila yung mga nasa alyansa at kung sino-sino pa, pero peki yan. Hindi yan dapat pinapaniwalaan kasi yung iba dyan, mangga yan. Naku, ayun o, dami nakikita kong mangga dyan.
Pero ganun pa man, hindi yan ang ating pag-uusapan. Gusto ko lang kayong balaan dahil gumagawa ng paraan ang mga animal na yan. Hindi lahat yan yung iba lang dyan. At ngayon, punta na po tayo doon sa ating dapat pag-usapan. Ano ba dapat ang ating pag-usapan? Di si Tory na naman. Di ba? Yung kademonyohan na ginawa sa OJC niyan, naaalala nyo pa ba yon mga kababayan? At ito, gusto na naman gumawa ng hayupan. Abalente ka, kami nga ay iyong tigil-tigilan dahil ang mga Pilipino ay hindi natutuwa sa ganyan. Tore, tuyot na ba yan? Ay, grabe naman. Kung ano-ano yung pinagkakaabalahan, yung droga, laganap na naman. Bakit hindi yun ang yung pagdiskitahan? Puro kayo Duterte. Samantalang noong dati, puring-puring nyo si Duterte. Aba, walang hiya. Nangingitim na mukha mo, ganyan ka pa rin dumali. Oo. Hindi mo na sinusunod yung mga tamang dapat yung dinadali. So, ito mga kababayan si Torre, tingnan nyo, ang itim-itim na ng labi, sa kakasinungaling niya. Kung ano-ano pinaggagawa niya. Ano ang sabi niya? Sige, pakinggi. For DC-20, the case of Rodrigo Roa Duterte. Okay, ano Sa pong... kanyang mga statements doon sa last rally. Opo. So we already submitted it for unlawful utterances at saka inciting to sedition. So nandun na rin sa docket ngayon at 4 case build-up na rin yung reklamo natin kay former President Duterte. Which specific statement that he made? Gusto niyang patayin ng 15 senador. Putang ina, walang hiya, stupido talaga. Gusto daw patayin yung sinsing senador. Ang tanong, may pinangalanan ba? Kung senador yan sa Amerika, okay ka lang? Wala namang pinangalanan si Duterte, di ba? May binanggit ba siya? May binanggit ba siyang pangalan? Di ba wala? Anak ng tokwa, nag-hallucinate ka. Yung ginawa mo sa kay OJC, abay, akala ko nakalimutan mo na. Oo. Yung warrant of arrest naka-address sa Pasig, ba't lumipad pa sa Davao pa? Walang hiya, mga kababayan. Kaya naman ito ganyan, kasi pag Duterte na naman nakaupo sa Malacanang, abay talagang mayayari yan. Yayariin yan ng mga Duterte dahil doon sa ginawa niya sa KOJC. Kaya ngayon, kahit hindi naman siya kasali, nakikisali. Attorney Panelo. Sige nga, paringgi. The remarks made by this congressman are nonsense. Kabalbalan, walang kabulan. Alam niyo po kung bakit. Kasi, yung sinabi ni Presidente na dami nila. Patayin na lang natin 15. You know, obviously, as you said, as everybody views it, is a joke. A joke is a joke, is a joke, and is a joke. Anybody who considers that seriously is a fool. If not a stupid. Pinagpipilitan niya. Alam mo, kung ako ang nasa kalaban, hindi ako magagalit. Matatawa ako, and at the same time, gagamitin ko against them. Sabihin ko, kita nyo naman. It only shows na kinikilala nila ang pagkamalakas ng lineup natin. Yan ang totoo dyan. I-eliminate pa tayo. Kasi hindi sila mananalo. Kung ako yun, yan ang, kaya sabi ko, sa statement ko, they should welcome that. Because wittingly or unwittingly, on the part of PRRD, that can be viewed as an acknowledgement that the candidates of the administration party
is strong and hard to beat. Yan. Okay. Yan ang ibig sabihin nun, mga kababayan. Eh, baka nautusan na naman ito. Si Torre. O sige, guluhin mo ang mga tao. Dahil mukhang matatalo na kami. Oo. Kasi wala nga mailatag si Marcos na mga nagawa niya sa gobyerno. Ang ginagawa niya, puro hate campaigning, negative campaigning. So, ibig sabihin nun, wala talaga siyang may pagmamalaki. Kaya, kung ano-ano na lang ang ginagawa nila na pinupukol sa mga Duterte. Oh, dahil wala nga silang pag-asa eh. Kabaliktaran yan sa kanilang mga sinasabi. Doon sa entablado na sinasabi nung bangag anak ng tokwa. Ano sabi ni Panelo? Stupidity. Yung naniniwala sa joke, kaya naman pala gano'n ang mukha ni Torre, hindi marunong mag-joke. Oo. I'm sorry Oo. I'm sorry kasi kung marunong ka mag-joke, dapat presa ang mukha mo. Oo. Kung marunong kang kumilala ng joke at katotohanan, hindi ka mai-stress ng ganyan. Oh, tingnan mo, hindi naman ikaw yung pinangalanan, hindi ka naman ikaw yung sinabihan, nakikisali ka. Oh, sa bagay, pulis siya, director ng CIDG, no? Pero nakikialam, di naman kasali. Oo. Yung mga senador nga, wala namang sinasabi. Ano to? Naglulukuhan tayo dito, mga pre. Anak ng tokwa. Pati nga si Boyeng Rimulya, nagising sa'yo, Torre. Si Boyeng Rimulya, may sinasabi. Oh, nagising siya doon sa iyong stupidity. Anak ng tokwa, pre. Oh. Sige nga, pakinggan nga natin ang sinabi ni SOJ Secretary. Anak ng tokwa, Torre. Ano nangyari? Nag-hallucinate na, te? Oh, dahil natatakot sa mga Duterte. Kasi pag nakaupo si Sara sa Malacanang, yari tayo, pre. Oo, dahil sa mga pang-aabuso nyo at panggugulpi dyan sa KOJC, simbahan, sa kauna-una pagkakataon sa istorya ng buong mundo, kayo lang ang pumasok dyan. Magsasama-sama kayo ng amo mong si Abalos pag nagkataon at Duterte ang nakaupo dyan sa Malacanang. Maniwala kayo. Doon sa yung mga sinabi, Torre, yung SOJ Secretary, hindi natuwa Natutulog siya, ginising mo eto, pakinggan mo ang kanyang sinasabi. Para naman kay Remulla, dapat patulan ang lahat ng mga sinasabi nating Pangulo, batay na rin sa mga pagsalita nito sa mga nakaraan. Alam niyo naman, sometimes we're used to the language of the former president. Yes, sir. Sanay tayo. Hindi naman lahat ng sinasabi niya, tatalin tayo. Torre, napakinggi? Basta kami, eto lang. Pastor Kibuloy, ang iboto sa balota. Number 53, ipanalo natin siya. Yeah! Torre. Hindi na ba kinakaya ng konsensya mo yung ginawa mo sa KOJC? Bakit takot ka sa mga Duterte? Kinasuhan mo para makulong si Duterte, masira ang pangalang Duterte, para sa 2028, hindi maging presidente si VP Sara Duterte. Wag kami. Dahil wala na kayong malalansi. Sige, Secretary. Sabihan mo nga yan. Si Torre. Iniwala rin ang kalihim na iba ang pahayag nating Pangulo sa sinasabing pagbanta ng anak nito na si Vice President Sara Duterte. Specific kasi yung kay Sara. Specific na in-name niya sa Presidente. Ay, sinara na si lang? First Lady tsaka si Speaker Martin Romualdez. Dati luhud-luhuran sa mga Duterte. Ngayon, ang tawag sa Vice Presidente, Sara na lang Tapos si Speaker Martin, tapos First Lady. Takot ito sa First Lady tsaka kay Speaker Bakit? Baka matanggal sa pwesto walang prinsipyo
Pag mali, dapat binabanate. Oo, pag mali, banate. Pag tama, palakpake. Eh, sus ko naman, SOJ. Tuloy. Valdez na kanyang bibigyan ng motibo. Gayunman, ineg ni Remulla na handa ang NBI na imbestigahan ang usapin kung may mga senador na humiling o maghain ng reklamo. Pero if the senators themselves complain, then we have reason to act on the matter. Kasi siyempre sila yung sila yung endangered ng... Ayan. So ngayon mga kababayan, wala pang nagsasalitang senador. Okay? Siguro, mga bukas, makalawa, mag-uusap-usap yan. Yung sa kabilang linyada, doon sa Alcancia. Alyansa ba yun, Alcancia? Oo. O, sige. Oo. Mag-file tayo ng kaso kay Duterte. Abangan natin, mga kababayan, ha? Kasi wala nga silang magawang mabuti. Oo. Wala silang nagawa sa ating country. Kaya ang ginagawa nila, binibirahi ang mga Duterte. Wala silang maipagmalaki na nagawa nila, kaya, sinisiraan nila ang mga Duterte. O, tuloy mo, SOG. Ganong statements, you can possibly have a ripple effect na hindi natin alam. Samantala, tiniyak ni Remulla kay VP Sara, bibigyan ito ng DOJ ng mga pagkakataon para sagutin ang mga reklamong inciting to sedition at grave threats laban dito. Due process and justice. Hindi naman tayo maakto ng hindi naayon sa batas. Talaga ba? Buti walang kidlat, ha? Oo. Due process is the most important. Bakit? Natutupad pa ba? Ako naman, wag kayong ganyan. Oo. Ano sabi? Yung NBI daw, hahayaan nilang magsampa ng kaso ang NBI kay PRRD. Totoo ba yon? Ating pakinggi. Tanggalin natin, tanggalin natin ito. Pakinggan natin ng NBI kung ano kanyang masasabi doon sa mga pahayag ni President Duterte. Hoy! Director Santiago! Ayusi! Eto, Director Santiago. Nagbiro si Pangulong Duterte na papatayin daw niya yung 15 na senatorial candidates. Kumagat si Torre sa joke ni Duterte. Ayun, dinala sa korte. Ano sabi ni Panelo? Stupido ang mga sumasakay doon sa joke na yon ni PRRD. So, ibig sabihin, stupido si Torre. Ay, grabe ka naman, Attorney Salpanelli. Oo. At sabi naman ni SOG, ni SOJ, Remulla, mga kababayan, yun nga raw ay biro. Mahirap nating sakayan yun. Ito mismo NBI. Anong sasabihin? Sabihin mo na. Ibuga mo na yan. Ayun, kayo na nga nagsabi sa akin, Sir, anong masasabi nyo doon sa joke ni President Rodrigo Duterte na papapatay ang 15? O kayo na nagsabi, joke eh. Pati nga yung GMA, di ba? Sino ba to? GMA ba to? Yan, GMA 7 pala to eh. Yung nagbabalita eh. Alam ng GMA 7 ng mga reporter na joke ito eh. Ano nangyari kay Torre? Nag-hallucinate eh. O baka inutusi. Inutusan ka ba? Sini? Tuloy. Kasi kayo accepted ninyo, na joke lang yun. No? Ganon. Magaling mag-deliver si Presidente Digong, but then, tingnan natin kung kakagatin pa ba yun ng mamamayan ngayon. Di ba? Opo. Pero, Director, may mga nagsasabi din po na may ginawa pong aksyon ng NBI nung kay VP Sara naman po.
agad pong nagkaroon ng effort ng NBI para imbestigahan po ito at nauwi na po sa pagpa-file ng kaso. So, ano naman po silang kaibahan po nito dito kay PRD? Masyadong magkaiba, no? The joke of President Digong was delivered in a political rally. Yung pagkaka-deliver naman ni Vice President Sara ay nagpatawag talaga siya ng press con at sinabi pa niya at pinangalanan niya kung sino yung mga dapat patayin. The President, the First Lady, and the Speaker of the House. At sinabi pa niya, no joke, no joke. Contrary dito sa deklarasyon ni Presidente Digong, ay kitang-kita ng tao na nagjo-joke lamang siya. Tore! Yung nakikita lang tao, hindi mo ba nakikita? Sa bagay, mukhang nag-hallucinate siya. Kasi doon sa Kingdom of Jesus Christ, tumagos daw sa dingding si Pastor Apollo Kibuloy. Aba, siya lang yung nakakita. Pero itong nakikita ng malilinaw na mata at malilinaw ang tenga, hindi niya nakikita. Na-joke lang pala. Tore. Halatang halata ka, pre. Ayaw mong makaupo ang Duterte sa Malacanang dahil ikaw ay maririmate. Dahil doon sa ginawa mong tarantaduhan sa KOJC. Biruin mo, sambahan, pupunuin mo ng PNP, ng mga kapulisan, ng mga kadete, pajaging-jaging ka pa doon sa harap, akala mo, Sus Mariosep ka. Hinahabol ka na ba ng konsensya? At ayaw mong paupuin si Sara? Ay wala nang maniniwala pa dahil kayo ay basang-basa na. Abay kayo ay magsama-sama. O sige, Santiago, banatan mo pa. Part lamang ng rhetorics ng political speech. Alam niyo, in a political speech, ano yan rhetorics. Nung inaano namin yan inaalaw yan ng ating political system. Ang binantaan, 15 senador. Hindi natin malaman kung sino dun sa sitting senators o yung bang kakandidato na senators. Buti pa ito si Santiago, malinaw ang pag-iisip. Wala namang pinangalanan. Katulad ng sinabi natin kanina. Anak ng Tokwa Torre. Basurang tae. Ay, pasintabi sa mga kumakain. Tuloy mo, tuloy. Tapos, mawalang galang na kay Congressman Adyong at sa iba pa na congressman natin, nag-i-instigate sila na mag-imbestiga ang NBI. Hindi naman sila yung tinatakot yung mga senador Yun ang mga problema dito sa mga kongresistang amoy tae. Hindi naman sila ang dinadali. Aba, nangangati ang mga kukote. Muntik na iba masabi ko Bastos yun Oy, Adyong! Senador ang pinag-uusapan, hindi ikaw. Adyong! Hindi ikaw laging bidap. Sarap. Sus Maria Santissima, mga congressman na to. Puro bida-bida. Wala nagagawa sa bayan. Sa bansang Pilipinas. Puro bida-bida. Puro intrimitida. Puro pagpapanggap ang mga puk. I'm sorry for my words. I'm sorry for my French. Dapat yung mga senador, kung sino man, silang magreklamo. Kung alam nila na sila yung tinatakot na ipapapatay. Paano mo nga mga lalaman? Wala namang pangalan. Sus Maria Santissima naman. Ganun po
So, ibig sabihin po ngayon, hindi po muna tayo magsagawa ng investigation unless may mag-complain po. Yes. Alam nyo, yun nga, sinasabi ko sa inyo, part yan ng mga political propaganda ng isang political party. Yan. Okay. So, yun na nga mga kababayan. Anak ng to, mabuti na lang meron tayo nito. Oh. Meron tayong ganito. Kung wala, iwan ko lang. Ayan o. Pastor Kibuloy ang iboto sa balota. Number 53, ipanalo natin siya. Yeah! Yan, ipanalo natin yan. At saka yung PDP laban. Para maubos ang kawatan dito sa ating bayan. So ito, mga kababayan, ito talaga yung katotohanan dito. Wait lang. Saan na ba yung natin? Ito. Yan. Ang katotohanan dito, yung mga congressman na hindi naman sila ang pinariringgan, ay yung paang nangunguna at nagpupumilit na si Pangulong Duterte makasuhan. Hindi pa ba halata? Hindi pa ba halata ang kaipalan na gusto nilang pabagsakin ang mga Duterte lang naman? Ganon din itong si Torre. Yung mga nakikita ng tao, abay hindi niya nakikita, pre. Yung joke ni Duterte, sineryoso niya, dinala niya sa korte, bakit ka mo? Ayaw niyang makaupo ang mga Duterte sa mga susunod na panahon dahil alam niya na siya ang unang-unang hahagupitin dahil doon sa ginawa niya sa KOJC at sa ginawa niya pambabalahura sa Davao. Piruin mo, isang araw, nagrelyebo-relyebo, pinalitan ng pinalitan yung mga chief ng PNP doon. Hindi ba pambababo yun? Tapos walang alam, hindi nagpaalam sa mayor na dapat nagpapaalam muna siya doon. Bastos nga itong punyemas na to eh. Diba? Tingnan mo, yung simbahan, kung hindi bastos demonyo, yung simbahan pinasok nila, libu-libong kapulisan, ang hinahanap nila iisa. Ano to, mga clown? Kung hindi papasok, mga pulis natin ngayon, kung hindi utusan na manggipit sa simbahan, pupunta doon sa campaign rally, magsusuot ng pula para ipagsigawan, Marcos na naman? Ano ba mga pulis natin ngayon? Mga clown na ba? Hindi na nyo alam yung tama at mali? Apolitical daw, pero yung mga pulis andon, pinagsusuot ng touch of red doon sa rally. Ano apolitical doon? Tsaka itong si Torre, ayan gigil na gigil kay Duterte, gusto makulong si Duterte, gusto makulong si BP Sara, para siya makalibre. Ay hindi papayag ang mga tao dyan, pre. Lalo na't yung mga taga-KOJC. Inapi nyo sa nang inapi, 16 days. Mga wala kayong kaluluwa, wala kayong puso, parang wala kayong mga pamilya. Kaya ka ngayon nagkakandara pa na masira ang Duterte dahil alam mo, pagka Duterte ang nakaupo na naman dyan sa Malacanang, alam mo mangyayari. Katakot-takot na kaso ang haharapin mo, Torre. Yan ang totoo dyan. Kaya kahit hindi ka kasali, nagsusumiksik at pilit na nakikisali. Yan po ang totoo dyan, mga kababayan. Pero abangan po natin ang development dito sa pagsasampa niyang kasong ito, mga kababayan, dahil sigurado may ibabasura ang kaso na ito dahil wala ngang pinangalanan si PRRD. Malay ba natin kung sinasabi ng mga senador sa Amerika o doon sa ibang bansa? Ang tanga. Anyway, bago pa tayo ma-high blood, mga kababayan, eto muna, pampagulo. Pastor Kibuloy ang iboto sa balota. Number 53, ipanalo natin siya. Yeah! Yan ang ipanalo. Ayan
So, mga kababayan, wag na po tayo magpapalanse dito sa mga putakte na kung ano-ano mga sinasabi, pero sa katotohanan, may mga katarantaduhan palang kinukuble. Kaya mga kababayan, midterm election na, maglagay tayo ng tamang mga tao diyan sa Kongreso at diyan sa Senado. Wag na po tayong patanga-tanga. Yung mali, gawin na po nating tama. Wag tayo mag-i-stick doon sa mali dahil wala po mangyayari talaga, mga pre. Okay? Relax lang dahil si Pangulong Duterte at si VP Sara Duterte pagising-isi lang eh. So yan, mga kababayan, napanood ninyo ang kahibangan ni Torre. So abangan po natin kung anong susunod na mga detalye. And once again, my name is Master Judesen. Thank you. God bless you all. And to God be the glory. Magandang araw po sa inyo lahat.